Isang grupo ang nagbabalak daw na magsampa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos ayon kay Congressman Edgar Erice. Kung ano ang basehan niyan at ang sagot ng palasyo, alamin sa pagtutok ni Tina Panganiban Perez. Isiniwalat ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice na may mga grupong nagkakasa ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa betrayal of public trust. May groups na tumawag sa akin, pinapakiusapan ako kung daw ako mag-endorse ng impeachment against President BBM. Sabi ko, hindi ako po pwede dahil sa under the new rules ng Supreme Court, dadaan yan sa Committee on Justice. These are pro Vice President groups. Bukod kay Erice, may iba pang kongresistang naniniwalang may basehang ipa-impeach ang Pangulo. 1.45 trillion in insertions, diversions, amendments, napunta sa mga anomalous projects, hindi kumibo yung kabinete niya. Sabi ko nga, kung 2023 lang, baka napalusutan siya. Pero 2024, 2025, pinirmahan niya, sabi niya, nireview niya. So, it can be considered as inexcusable gross negligence, which is one of the basis for betrayal of public trust. Sir, if you believe that, bakit hindi nyo na lang po i-endorse yung ifa-file na complaint? Ayoko makulayan na hindi naman ako Duterte. I would like to maintain my independence. Isa sa mga nangungunang nagpo-point out na tumuturo na po sa Malacanang at hindi lang sa Malacanang kundi sa Pangulo mismo. Na meron ding pagkakasangkot dito nga sa flood control corruption dahil naganap ang pinakamalalang pandarambong sa infrastructure budget noong 2023, 2024 at 2025. Sabi naman ng ilang leader ng mayorya at minorya sa Kamara, dapat nakabase sa ebidensya ang anumang impeachment complaint na ihahain. Idiniin ni House Deputy Speaker at La Union 1st District Representative Paulo Ortega na mekanismo sa konstitusyon ng impeachment at hindi political weapon. At gaya ng ibang opisyal, bibigyan din ng due process ang Pangulo. It should be based on solid grounds. We're talking about culpable violation of the Constitution. It is not mere rhetoric. It should not also be made like a clickbait or propaganda to create political noise. Titingnan natin kung saan tayo dadali ng ebidensya at ganoon din, kung magdedesisyon yung mga civil society organizations, we will work closely with them. Sabi naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ayaw ng administrasyong magkomento sa mga chismis. Nakatutok-an niya ang Pangulo sa trabaho at naniniwala itong magdedesisyon ng Kongreso base sa katotohanan, batas at pambansang interes. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Dumarami na mga lumilikas dahil sa pag-aalboroto ngayon ng Bulkang Mayon. Ang kanilang kalagayan sa evacuation center alamin sa live na pagtutok ni Ian Cruz. Ian. Ivan, sa patuloy nga na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon ay tumataas syempre ang bilang ng mga evacuees at ang iba sa kanila ay nagkakasakit na. Umakyat na sa 489 families o 1,793 individuals ang nasa 5 evacuation centers ng Tabaco City, Albay. Ito ang nangungunang lungsod sa dami ng mga lumikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Sa tagal ng pamamalagi at dami ng evacuees, ang ilan sa kanila ay nagkakasakit na, gaya ng 8 buwang sanggol na si Princess Rian. Nahirapan po. Bakit? Kasi po, mainit dito po sa loob ng tent. Kung tutuusin, 5 to 7% pa lang sa evacuees ang tinamaan ng ubod-sipon ang natutugunan ng mga gamot. Posibleng tumaas pa ang bilang. Tutugunan na ito ng City Health Office ng Tabaco na bumili ng bakuna. Basta naka-flu vaccine yan, yung usual days ng symptoms ng cough and colds ay malilesen. Ang buntis namang si Ginaline Bon, naiyak sa aming panayam ng ikwento ang sinapit ng anak sa sinapupunan.
Ito na ang masasabi ko sa anak ko. Bakit ganito yung... Bakit? Hindi ko naman sinasadya na maalis ka. Kasi Pero ayon sa City Health Officer, late December pa unang dinugo si Ginaline. Posibleng doon nagkaroon ng incomplete abortion at nataong dinugo habang nasa evacuation center. I-admit na raw sa ospital si Ginaline. Mas maayos na ang kondisyon ng evacuee sa buwang. May trapal na sa covered court laban sa ulan. May sapat na ring tubig, kumpletong lutuan sa kanilang community kitchen. Sa Ligao City, Albay, 26 families o 94 individuals ang lumikas mula sa mga bahay na pasok sa 6-kilometer Permanent Danger Zone o PDZ. Sa barangay Baligang, lumikas na rin si Sarlito Bobis na ang bahay ay nasa likod lang ng marker ng PDZ. Sumusunod dahil yun sa kapitan. At saka nga yung mga militar dyan, pabalik-balik kasi lumikas kasi nasa loob ng danger zone. Kagabi, kitang-kita naman ang mga bumabagsak na volcanic material mula sa bulkan. Sa text alert ng NDRRMC, 8:52 PM, nag-abiso ito na mag-ingat sa pag-agos ng pyroclastic density current o uson at rockfall dulot ng pagguho ng lava dome ng bulkan ganap na 8:41 PM. Umaga kanina nang mahawi ang ulap, huling nakita ang aktibidad ng bulkan. Ivan, sa ating pag-iikot dito sa Albay, talagang abala ang mga LGU sa paghanda kung magkaroon nga ng posibilidad na iakyat ang alert level status nitong bulkan. Sa ngayon ay hindi nakikita ang tuktok dahil nga sa makapal na ulap at ay naman kay Ginoong Teresito Bacolcol ng PHIVOLCS, late kagabi hanggang kanina umaga ay tumaas nga ang seismic energy nitong bulkan. Ibig sabihin, maaring may mga bagong magma na pumasok sa bulkan na maaring ang magpasidhi ng mga aktibidad nito. Yan ang latest. Mula dito sa Albay, balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat, Ian Cruz. 6 na po ang patay sa pagguho ng isang landfill sa Cebu City. Batay po yan sa huling tala ng Bureau of Fire Protection Cebu City. 31 ang hinahanap pa. Nasa 12 ang sugatang nailigtas. Patuloy ang panawagan ng mga kaanak ng mga biktima na pabilisin ang paghuhukay sa mga debris para matagpuan na ang kanilang mga mahal sa buhay.